future. Mangyayari pa lang, magaganap pa lang, gaganapin pa lang. Yan, may tabo pa lang. So, dito po sa future 1, sa casual po, copy ang stem, then giso is added. So, ibig sabihin, code mo yung stem, then add ang giso. Then, sa polite po, cause mo si ate kuya, copy ang casual, ibig sabihin ko lang nabuo mo ito, kupihin mo pa rin, then iyo is added. Ganun pa rin mangyayari kay ate kuya. Kupihin mo si casual, then dagdag iyo. Then, pagdating kay boss, copy ang stem, ibig sabihin back to stem, then giso nida is added. Yan po. Dagdag giso nida. Then, pag future 2, dalawa na. Sa casual po, copy ang stem, then add tag real go and full go. Dito, kailangan mo tingnan pag casual na. Pagkuha sa stem, titingin ka sa last. Yan naman, real go, stem ending with vowel. Full go, stem ending with consonant. Okay, yun na. Pag vowel ang last, real go. Pag mo gamit tag real go, si real sa final lang. Final lagay, baba po. So, ilagay mo sa final, then ang go sa taas na. Then, pag consonant ang last, dugtong mo lang agad ang ulgo. Real go and ulgo. Yan po kay casual po. Pagdating kay ate kuya sa polite, copy ang casual. Doon pa rin, kupahin mo lang kung nabuo mo dito. Kaso dalawa na i-add natin. Add, iyeyo. Dalawa na ha. Tandaan, pag future 2 kay ate kuya, dalawa na i-add natin kay ate kuya. Iyeyo, add, iyeyo. So, copy casual, then iyeyo is added. Then, pagdating kay boss, sa formal po, back to stem, copy ang stem, iba yung lalagay natin, real gumnida and all gumnida. Ang real gumnida, stem ending with vowel. All gumnida, stem ending with a consonants. So, yun po mangyayari. Kaya example daw from stem. So, yan. So, makikinig po. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Future tense. Ito yan. Sa future 1 po, ano sabi doon sa pinakauna? Copy ang stem. The dictionary form is mokta, stem, mok. So, di ba, copy ang stem, then add keso. Okay. So, ito yan. Pag future 1, tandaan natin ito. Pag future 1, walang rules. Wala ka titinan. Anong huli? Consonant o vowel ba yung hulihan? Wala nang ganon. Pag makuha niyo yung stem, dahil ka add ng geso. Dahil ka dugtong geso. Diba ang sabi dito? Pag future 1, copy ang stem, then add geso. Geso lang. Dagdag mo agad yan. Wala ka bang isipin yan. Kaya nga mahirap, diba? So, kaya lang pagbasa ni sounds double K na. Kay gyup or gyup, followed by gyup or gyup, double K sounds. Mokke, mokkeso. Then, pag si ate kuya, copy ang casual, di ba? Copy ang mokkeso. Then, add iyo. Dagdag iyo kay ate kuya direct pag future 1. So, mokkeso, mokkesoyo. Pag si boss, back to stem. Balik sa stem. Mok. Kasi iba yung lalagay mo kay boss eh. Sabi dito, di ba? Okay, pag formal po, copy ang stem, then add guess sumnida. Ito to, pinakamagalang word nila pag future 1. Guess sumnida. Yun, back to stem, then walang rules. Pag makuha niyo mong stem, then ka lang lagay ng guess sumnida. Yun, mangyari dyan. Kaya na magbasa sounds double K na, kaya magkasa